mo, no? Ang isang kapatid, no, na talagang, nako, malapit sa puso ko, malapit din sa aking, Ate Maylin, huwag kang magseselos, ha? Ang kaibigan, no? Isang kaibigan, ano? Isang kaibigan na lang para hindi ma-misinterpret, no? Ang isang kaibigan ko na talagang grabe, mula nung makilala ko tong batang ito, tong kapatid kong ito, talagang ang dami kong natututunan sa kanya, ang dami naming napag-uusapan, no, na nagkakaiyakan, no. Ayan, tumutulo yung aming sipon at luha pag kami nananalangin dalawa nito. Kaya nga ako'y blessed na blessed dahil talagang ito hindi lang to nangangaral, kundi ito rin ay nag-aaral. Kaya nga yung kanyang mga tinuturo sa atin talaga namang makikita natin kung gaano ka powerful, effective at nare-remind ang bawat isa. So let's welcome ang aking kapatid, kaibigan, no? At talagang mentor, no, advisor, teacher, no? Walang iba kundi si Brother Joel Pangonen. God bless, bro. Thank you. Praise God, wala tayong license na teacher, advisor. Praise God po sa bawat isa. Good morning po sa lahat. At ngayong umaga ay nilipat natin yung station ng ng GMA. Umaga na, hindi na siya tanghali. So praise God sa bawat isa at lahat ng ito ay tataas natin sa Panginoon at standby lang po tayo. Bago yan, muna tayo? Kantahin muna natin ang Panginoon. Praise God. Good morning sa bawat isa. Mula Apare hanggang Hulo, Japan, Hong Kong, Middle East tayo. Isang puso, isang diwa. Halika na, sama-sama. Buong SFC ay nagkakaisa. Sa morning prayer, tayo't sama-sama. Buong puso't buong diwa. Halika na, makinig na. Mula Apare hanggang Hulo, Japan, Hong Kong, Middle East tayo. Isang puso't isang diwa, buong pwersa, sama-sama. Buong SFC ay nagkakaisa. Sa morning prayer, tayo't sama-sama. Buong puso't buong diwa. Halika na, makinig na. Buong puso't buong diwa. Halika na, makinig na. Ako po ang yung speaker ngayong umagang ito at ang topic po natin ay Eat Bulaga. Bubulaga at gugulatin tayo ng Diyos sa spiritual craving o yung pagkain na nagbibigay comfort sa atin. So, gutom na po ba tayo lahat? Gulat na gulat po ba? Praise God sa Panginoon. Kaya ang daming tao ang nag-crave ng secular food o comfort food na nagbibigay ng satisfaction, contentment, busog na busog, feeling of comfort, feel good. Ikaw ba naman kumain ng hindi mo gusto na pagkain? Kakain ka ba? Hindi, di ba? So, pero pag gusto mo yung pagkain, ako po, juicy, yummy, trendy, yun, samgyeopsal, ano pa ba, milk tea, ano pa ba, Jollibee sa McDo, ano pa ba yung pagkain na, dami nating pagpipilian. Ang iba stress reliever nila ang pagkain pag may problemas sila. Sige, kain ng kain. Fast food chains, convenience food, instant food, na akala natin healthy pero nagbibigay lang pala ng physical na kasiyahan sa atin. Yung unhealthy na pagkain, nasisira na pala unti-unti ang ating kalusugan. So ngayong umaga, ang focus natin ay hindi ang physical comfort food, kundi we focus sa spiritual comfort food na spiritual craving. Doon tayo nagki-crave.
na ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Kaya basahin po natin yung 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Sino pong gustong magbasa? 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Sino pong gustong magbasa mga kapatid? Ano po? Bro, naririnig po ako? Malinaw Opo, po ba? opo. Hello? Ayan, sige po. Sabi po dito, 2 Timothy chapter 3 ba? Hello bro? Chapter 3, 2 to 4? Amen, amen. Ayan, mahina yata yung signal ko, no? Sabi niya dito, sa 2 Timothy chapter 3, verse 2 to 4, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Verse 3, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Glory to God po. Salita. 2 Timothy yun, Kuya Robert? Ano bro? 2 Timothy chapter 3 ba yan? Chapter 4. Chapter 4. Sorry, chapter 3 ako. Sabi po dito, 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Tama po ba? Amen. Ayan, sorry po no. Ayan, sabi po dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat pagdating ng panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Glory to God po. Amen. Salamat sa pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po na tayo. Lord God, maraming salamat Panginoon sa umagang ito Panginoon. Ikaw po Panginoon ang mapurihan, madakila o God. I humble myself Panginoon at ikaw Panginoon mataas, maitaas Panginoon, madakila po namin. At wini-welcome ko pa namin banal na espiritu na yumakap po sa amin, mag-guide po sa amin kung ano po ang ibababa mo sa araw na ito. And I pray, Panginoon, bless mo, Panginoon, makakakinig nito, Panginoon. And turuan mo kami, Panginoon, i-rebuke mo kami, Panginoon, kung may mga bagay pa, Panginoon, na aming ginagawa na hindi ka nais-nais sa'yo. Lord, ikaw na po ang bahala, Panginoon. And Lord, katagumpayan, Panginoon, ng gawain mo sa araw na ito. I ask wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito, Panginoon, na magbahagi na naman ng iyong salita, O God. Salamat po, Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yon, praise God sa bawat isa. So, eat bulaga, gugulatin natin sila ng spiritual craving o ito yung natawag na comfort food, craving spiritual. So, sa Tagalog, sa Pinoy version, sabi dito, 2 Timothy chapter 4 verse 3, verse 2 to 4, i-preach mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan. Maganda man ang sitwasyon o hindi, iparealize mo sa kanila ang mga mali nila at pagsabihan mo sila. Pero palakasin mo rin ang loob nila at habaan mo ang pasensya mo sa pagtuturo. Dadating ang panahon na hindi na makikinig sa tamang teaching ang mga tao. Susundin lang nila ang mga gusto nila at maghahanap ng sila ng mga teachers na magsasabi sa kanila ng mga gusto lang nilang marinig. I-reject nila ang katotohanan at ang pakpakinggan lang nila ay mga gawa-gawang kwento. Yun, praise God. Ang main points po natin ay una is spiritual craving, food type 1. Ito yung
sound and wholesome teaching. And second is spiritual craving, food type 2, a teaching after the hearer's passion dash last. And 3, Jesus is the perfect food. Umpisahan na po natin. Unang puntos, spiritual craving, food type 1, sound and wholesome teaching. Sa verse 2, mababasa po natin yan. Ibig sabihin, i-preach yung katotohanan. Season or out of season, the wholesome teaching. Balanced, systematic, accurately handled teaching. In base dapat sa sinasabi ng scripture. Ito yung type ng food spiritual na kailangan natin makatotohanan. Hindi nagbe-base sa emotion mo lang. Minsan saliksikin natin ang sarili natin. Ang dami nating nakikitang trendy spiritual food pattern na kadalasan ay tayo mismo gustong-gusto natin kasi si ganito, ganyan, magaling mag-preach. Maganda ang outline nito eh. May nakita kang mga sermon outline online at ito'y ginamit mo. Hindi naman po masama yun. But tanungin mo muna sarili mo. Ako ba yung taong regular na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos? Or kukuha lang ng inspirational Bible verses para ipost sa My Day? Or mag-search na lang kaysa magbasa? Sabi nga, let the Bible interpret itself. Hindi masama mag-search, mag-ingat lang, be aware. Hindi lahat ng info sa internet ay tama. Natanong mo ba sa sarili mo na interesado ba talaga ako sa buong kwento sa Biblia? Or mas pinili pang manood ng kung ano-ano? Tinatanong ba natin ang Diyos sa mga dinidesire natin? O magpapahula na lang sa mga expert ng future natin? Ako po, o sariling desisyon na lamang. Preach with boldness. Huwag matakot mag-preach. Mag-rebuke, mag-teach, mag-train, lahat ng ito nililid na maging ganap na alagad ng Panginoon. Nililid tayo na mag-grow, mag-mature through the Word of God. Spiritual craving food type 1, sound and wholesome teaching. Ito yung gusto natin eh. Ganda nga eh. Ganda yung sinabi sinabi ng sa preach mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin niya, maganda man o man ang sitwasyon o hindi. Amen. Dapat hindi nagbibis sa emosyon. Dati, experience ko lang, may time talaga na ayaw ko nang gumawa ng outline, tapos may time naman na gustong-gusto mo kasi minsan na sa struggle, ang daming mga iniisip, ang daming ginagawa, parang loaded ka na, pero minsan lang pala ng kaaway, dinidistract lang ka pala ng kaaway. So, minsan maging aware tayo doon. Anong mang sitwasyon, anong ginagawa ng kaaway, magiging handa tayo. Magpasakop pa rin sa Panginoon. And nung time na sa yata yung Ilocano, sakto, namatay yung pamangkin ko, then magpipreach ako. Then tinatanong nila ako sa admin. Sige, ituloy pa rin natin, pero yung pala sakto sa sa topic. So nandun talaga na relate natin yung sa sitwasyon sa Kaya minsan mahirap pero kailangan nating i-balance yung sitwasyon natin. Sound and wholesome teaching. Yung natin yung unang points natin, spiritual craving, food type 1, sound and wholesome. And number 2 is spiritual craving, food type 2, a teaching after the hearer's persons. Last, yung verse 3 to 4, andyan po yung a crowd-pleasing passion, last driven teaching. Minsan may mga preacher na nagpe-preach lang, okay na, parang maitawid lang yung message, mensahe para lang matapos ang session. Yeah.
Hanggang doon na lang, hindi na siya nagpa-follow up, hindi niya ina-analyze yung sarili niya, hindi siya nag-evaluate, at akala niya ano na siya sa sarili niya. Kaya yung mga nakikinig, may iba talagang nilalakaran. Pero may mga iba naman na pinili pa rin nilang makiayon sa mundong ito. Ang salita ng Diyos ay pinaalalahanan sa spiritual comfort food na kumuha lang ng verses na gusto, pinili mga magagandang verses, mga patungkol sa promises, instant blessing, etc. Itong mga huling mga araw, maraming bula ang propeta. Mga nagsisilabasan. Ang spiritual comfort food na tinuturo ay instant. Pag instant ano rin, blessing din, prosperity and forecast what will happen in the future. So, na ano din to dito, parang nadideceive din, parang nawawala din agad-agad pagkasimba mo mayat maya wala na yung napakinggan mo sa worship service kasi mali yung pagtanggap at hindi malinis yung pusong paglalagyan ng salita ng Diyos. Ang daming Kristiyano na ang sinusunod ay sarili pa rin. Dito na lang sa ano natin, sa platform na ito. Ang daming Kristiyano na ang sinusunod ay sarili pa rin. Ang daming tumanggap sa Lord pero sarili pa rin ang nasusunod. Hindi ang kalooban ng Panginoon. After this, meron at meron pa rin babalik sa normal na ginagawa. So, ayaw nang makinig ng salita ng Diyos dahil mas gusto ang sariling kalooban. So, buksan natin ang discernment natin, discerning spirit, test the spirit, test the teaching, wag basta-basta maniwala. Maganda talaga, may mentor tayo May pastor na nag-guide sa atin. May taong spiritual father natin na matyagang nagme-mentor sa atin. Lagi kanyang pina-follow up. Kung hindi siya matyaga, wala ka ngayon sa posisyon mo. Meron lang isang mentor na matapang harapin at matyagang mamuno sa iyo. Tiyak yayabong at bubunga ka ng mas mabunga. Hindi katulad ng mga iba, sarili pa rin ang nasusunod Ayaw na nilang makinig. Mas mataas yung own self, ego, kaysa ang faith nila kay Jesus. So tunay nga na mas kakaunti ang pumipili sa makitid na daan na ang hangganan nun ay buhay na masagad. Mas marami ang pumipili sa maluwang na daan na ang kahantungan ay kapahamakan. Yan po mababasa po natin sa Matthew chapter 7:30. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Minsan, ang gusto na lang natin naririnig ay maganda, masarap sa tenga, ayaw na natin ng pagtutuwid, pagtatama ng ating kamalian. Kapatid, ikaw ay hindi na okay. Deceiving ka na. Maganda man o natatamaan ka sa salita ng Diyos, tanggapin mo pa rin as a lesson sa buhay. Salita ng Diyos hindi naman nagbabago Depende na lang kung sa taong tatanggap nito. Be careful sa spiritual diet natin. We need to be intentional on what we take in. Be careful sa mga teachings na tinatanggap at pinapakinggan natin. We need to test and not contradict sa Bible. Stop sinful desire, lustful desire. Embrace natin ang katotohanan na nakasaad sa salita ng Diyos. Only the truth can set us free. So, na tanging ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Jesus is the perfect food or the comfort. Si Jesus lang ang tunay na spiritual
food po natin. May isang pagkain na kahit sa lahat ng bansa ay meron. Ano ito? Ito yung bread. Kahit mahirap at mayaman kumakain dito. Bread is served everywhere. Bread is eaten daily. Sa diet plan, hindi nawawala ang bread. Merong keto diet, stress diet, boring na diet kasi walang lasa at feeling natin hindi tayo nabubusog. Pagpalakain ka, hindi uso sa'yo ang bread lang, ang tinapay lang. Dapat kanin talaga, umaga, tanghali, gabi. Kanin is life, sabi nga ng mga Pinoy. Si Jesus, sabi niya sa statement niya sa 7 a.m., I am the bread of life. Jesus said, lahat tayo kailangan ng pagkain para mabuhay, physical. Pero si Lord, ang spiritual food natin na nagsustain ng lakas nating spiritual. And Jesus is the perfect food. May mga reasons why Jesus is the perfect food. Una, He comes from the finest bakery. Natatandaan ninyo ang pag-feed niya ng 5,000 na katao? 2 fish and 5 loaves of bread. Tapos, boom, 5,000 yung napakain. At sinasabi niya na siya ay nagmula sa amang nasa langit. Ang mga tao humihingi ng sign kay Jesus. And Jesus also asked sign to the Father. Humihingi sila ng bread, pero si Jesus ang true bread na kasama nila. Yung tinapay. Siya mismo. Si Jesus ay galing sa langit at ang tinapay na ino-offer niya ay galing sa finest bakery. Sino dito gusto ng cheesecake? Ang sarap nito. The cheesecake also came from the finest bakery. Kung gusto mo kumain nito, syempre sa Goldilocks na meron yan. O sa mga tindahan na quality yung cheesecake nila. If you are going to feed your soul, kapatid, pakainin mo ito ng spiritual food from heaven. Yung gusto i-offer sa atin ng Panginoon ay ang totoong tinapay ng buhay. Para bumenta ang isang cheesecake, best ingredients ang nilalagay natin. Kung gusto nating makabenta ng best tinapay o ano pa man, yung ingredients na the best din ang ilalagay. Jesus is the perfect food because number 2, He has all the vitamins and minerals you need to feel. You are what you eat. Totoo, ito is spiritually mga kapatid. Na what you feed your spirit is what you become. Pag kumain ka ng junk food, ano ang mangyayari sa'yo? Maging malnourished ka or sakitin. Lolobo ng lolobo. Junk food is bad for us. Walang vitamins and minerals na makukuha. Contentment and satisfaction in Jesus' name, sa Kanya lang eh. Sa Kanya siya yung perfect food eh. Kayang inurish ng Lord ang kaluluwa natin to sustain our life. Kailangan natin ng trust, commitment kay Lord, pagtitiwala na kaya niyang gawin ang lahat. Commitment sa Kanya, hindi sa miracles. We trust Jesus because siya ang anak ng Diyos na pinadala para tayo ay iligtas. Jesus is the perfect food because He is good for everyone. Mabuti siya sa lahat. Naparito siya para isagawa ang kalooban ng Diyos. Si Jesus ay hindi propeta para magsalita ng God message only. Pero siya anak ng Ama para tuparin ang kalooban ng Amang nasa langit.
napakabuti niya pa rin. Matigas ang ulo natin. Hindi ka na nag-church, ayaw na makipag-fellowship, ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos, gusto mo lang maganda sa tenga, gusto mo lang puro salvation, ayaw mo na ng X-rated, ayaw mo na yung mga topic na X-rated, gusto mo lang salvation, love, comfort. Kahit ganon, mabuti pa rin ang Diyos sa'yo. Hindi siya nagbabago, ikaw lang ang nagbago, pabago-bago. Kung ano ang pinapakain mo spiritual. Ito ba ay junk food, na comfort food sa mundong ito? Or si Jesus na siya ang spiritual comfort food? Yung perfect food mo to survive. Jesus is the perfect food for our spirit, for our soul and spirit. Pinadala si Jesus para mabigyan tayo ng opportunity for eternal life. Mahal tayo ng Diyos kapatid. Kaya wag ka nang lumayo. Andyan lang ang Panginoon. Encourage each of one of us na narito ngayon. Na tinanggap si Jesus, make sure you are feeding your spirit with the spiritual comfort food na si Jesus. Hindi si Satan o mga kanyang mga kampon o ibang teaching ang finifeed mo, ang kinakain mo, ang ini-entertain mo sa soul mo, ang pinapag-aralan mo, nadideceive ka na. Dati talaga nag-uumpisa ako, talagang gusto alam ng kaaway na mag-go on fire na ako, full time na sa Lord, babalik na sa Lord. And una kong nasalihan, kulto, Bible school na kulto. And may mga kapatiran natin dito na nakapag-aral din doon. And 3 months na lang graduate na ako doon. Pero andun pa rin yung buti na lang si Lord, si Holy Spirit, kinonvict tayo na aalis na doon. Kasi iba na yung mo napupuyat, tapos parang yung una maganda kasi doon ako natutong magpasa, bukulat-bukulat, tapos dami nilang mga pinapagawa, tapos formal pa yung Bible school na yon. Nakakon yung mga instructor, formal dress. Pero kalagitnaan, ang bigat na sa loob, tapos pinaparealize na ni Holy Spirit na mali na yung teaching, na si Jesus daw ay nasa China, ganyan-ganyan. Yung new heavens and new earth, kung alam niyo yon. Kaya yung iba. Pagdating sa last part, kasi ang ginawa ko pa noon, ni-invite ko yung pastor ko, kaya kasalanan ko din yun. Pero nauna akong nag-out, sabi ko, hindi ko, na ako, ayoko na kasi na iba yung teaching nila. Sabi niya sa akin, sayang naman, sabi sa akin. Sabi niya, sayangin ko maano yung kaluluwa ko dyan ka. Tapos nagtuloy siya, and at the end, hindi naman tinuturo ang Trinity, tapos si Jesus, tapos iba yung tinatanggap, si Sinson Ji ba yun, yung Chinese na siya daw yung Diyos, ganyan-ganyan. So praise God, at nahango tayo doon. After noon, marami pa, hindi pa tapos si Satan, pero hindi pa rin tapos ang Lord sa atin. May Bible study rin na ganun din. Dito, sa group chat, tapos may mga ini-invite silang mga Chinese. Tapos sasabihin sa China daw yung bababa si Jesus Christ. Ayun, grabe no. Faith comes by hearing. At yun ang pakikinig ng salita ng Diyos. Find ways to put Jesus in your life. Find ways to hint the Word of God in your heart. Hanapin mo si Lord. Yung kulang sa'yo, pupunan ni Lord yan. Surrender ka lang, kapatid, kay Lord.
Don't let a craving kill you. Yung gluttony is the deadly sin, kapatid. Yung sobrang busog, pag sobrang busog din spiritual, may disadvantage din. Kasi nagiging mayabang ka na eh. Daming knowledge, sige, boom, sasabog ka na, inaaway mo na yung pastor mo, inaaway mo na yung mga dati mong kaibigan. Sa akin na ko yan, na-experience ko yan. That is the danger of theology. Pero by the grace of God, grabe rin si Lord, hinahumble tayo, hinahango tayo talaga sa ganong ano. Pero talagang pag nag-theology ka, ang dami ng knowledge, ang dami ng hermeneutics, church history, ang dami ng pumapasok, tapos ang dami ka pang sinasalihan everyday, tapos boom. Tapos may mga manarinig kang wrong doctrines, wrong interpretation, inaaway mo na sila, tapos parang ayaw mo nang makinig, salita ng Diyos naman yon. Ganon ako minsan, pero si Lord, kinakausap ko siya minsan, ano ba gagawin ko? Ganyan. Minsan, ang sakit na sa ulo, kasi nga, tapos ang sakit pa sa puso, kasi ang, ang hirap itama, kasi parang sasabihin, ikaw na magaling, ikaw na may alam, ikaw na nag-Bible school, ganyan-ganyan yung mga kapatiran ko dati. And naging ano lang ako, sinabi ko lang yung totoo, pero with humble heart, na hindi sila maano, kahit yung minsan nga nagpi-preach ako lang ang naririnig, parang naririnig ko lang yung sarili ko kasi hindi ko kinuha yung audience kung ano ba sila. Minsan, sige, puro Greek words ganyan, pero yung audience mo pala unbelievers, audience mo hindi pa alam ang Greek words. So, minsan ayusin natin yung sarili natin eh. Hindi porket may knowledge ka, hindi porket may kaalaman ka na, na-train ka na, basta-basta ano mo lang sa tao. Ito yung pinag-aralan ko, ito yung tama eh. Dapat hindi ganon. Consider yung audience mo. Baka hindi na hindi na okay. Kahit ang galing-galing mo mag-preach pa yung audience mo, hindi tinatanggap yung sarili pa rin nila ang nasusunod after niyan. So parang nayayabangan na lang sa teaching. Parang hindi na si Lord yung itataas, kundi ikaw na. Yung kaalaman mo na yung natataas. Kaya maging maingat din talaga yung pagtuturo, gather ng knowledge natin. And yung heart natin, especially yung heart natin, guard our heart. Napaka-deceitful yan. Tinitignan ng Lord yung puso natin, hindi yung kung anong pinapag-aralan, kung ano yung marami nating kaalaman. The heart pa rin. Compassion, humbleness, humility towards knowledge. Yung iba kasi, ang problema ng Kristiyano ngayon ay gusto yung sobra-sobra. Walang contentment. Kakakain lang kanina, gusto na naman kumain ulit. Hindi pa niya napapakain ang espiritu niya, pero nauna nang kumain yung physical niya. So, huwag ganon. Alam ko nangungusap si Lord sa atin ngayon. Huwag ninyo akong pakinggan, pero si Lord pakinggan ninyo. Tinatawag ka niya, tugunan mo siya. Preach the gospel. Season and out of season. Na may pagtsatsaga at may pananampalataya. Bago mo ma-receive ang blessings, God has to remove the inconvenience things in your life. Ipoprone ka niya eh. Bago ka maging matrain. Aalisin ni Lord yung mga inconvenience na bagay sa buhay mo. Bago mo ma-receive yung blessing. Ang daming patotoo after mo mag-share. Siyempre may blessing kahit hindi pa ka pa mag-share. Basta tama yung puso mo.
madaming blessing. Hindi naman ako nag-ano sa blessing, pero minsan given na yon, lalo na tayong mga Kristiyano. Kasi hindi tayo pinapabayaan ng Lord. Eh. Willing ka bang i-allow si Lord na alisin yan? Paano isang araw dumating ang taggutom? Ready ka na ba physical and spiritual famine? Yung taggutom? Are you comfortable to face the challenges that God allowed to us? Let's move on. Let's do the move, and God help us to do us what is our first move. And si Lord God do the rest. Siya na ang gagawa. Kaya sa araw na ito, ang ating pinag-aralan ay yung spiritual, yung craving spiritual, or yung tinatawag na comfort food. Na yung una kanina is sound and wholesome teaching. Kalawa is a teaching after the hearer's passion lasts. And yung totoong perfect food is si Jesus. So yun, anong oras na? Praise God at natapos ba tayo ng ano? Praise Jesus. Bago yan, awitan muna natin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Praise Jesus. Sa isang buhay mo, nagdaan sa kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo, awitin ko, walang hangganang kabutihan mo. Karapat-dapat ang halan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang halan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Ang kasalanan ko, pinatawad na, walang hanggan ang pag-ibig mo. Biyaya mo'y sapat, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Tatanghal ka sa kalangitan, ikalwalhatian mo ay pupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ikalwalhatian mo ay pupurihan ko.
dakila ang pangalan mo, tatanghal ka sa kalangitan, at kalwalhatian mo. Pupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Jesus, karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. What is your name, Jesus? What is your name, Jesus? You deserve it. What is your name? Yes, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoon, kami ay nabago, binabago ng salita mo. Kung mga Kristiyano, Lord God. Lord, kung may mga bagay man, Panginoon, na aming nagagawa, Lord, natanggap na teaching na galing sa bulaan, Panginoon, na propeta. Teaching na hindi karapat-dapat. Lord, alisin mo ito sa amin. Palayain mo kami, Panginoon. Salita mo, Panginoon, kami makakalaya. Sa araw na ito, Lord God, na-remind na naman po kami, Panginoon, sa iyong salita. Na being aware, O Lord God, sa aming mapapakinggan, Lord. And kami mismo, Panginoon, i-assist po namin ang sarili po namin. Kung ano man, Panginoon, yung nafe-feed sa aming soul, Panginoon. Natatanggap, maraming teaching, maraming mga inaatenan na training. Lord, ikaw pa rin ang magdidikta po sa amin, O God. Hindi po ang tao. Lord, gawin mo kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyo, Lord. Na maging vessel ng mga salita, O God. Tatanggap ng salita, Panginoon, na hindi lang po, Panginoon, ang aming kalooban, kundi kalooban mo, Panginoon, tutupad. Salita na kung saan, Panginoon, nababago kami, Panginoon, hindi po nagiging mayabang, kundi, Panginoon, natututo na ikaw, Panginoon, Diyos. Diyos na nagbibigay compassion, Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng pagmamalasakit sa kapwa, O God. Diyos, Panginoon, na tumutulong sa iba, Panginoon, nagme-mentor sa iba, O God. May ni-mentor, may dinidisciple, O Lord God. Salita na kung saan, Panginoon, nabubuhay dahil may mga Kristiyano tumanggap ng tamang katuruan. Thank you, Lord Jesus, sa araw na ito, O Lord God, sa umagang ito. Ikaw ang napurihan, O Lord. Ikaw ang nadakila, O Lord God. And patawad, Panginoon, kung mga bagay, Panginoon, na nasabi, Lord, na hindi kaaya-aya sa iyo. Mga word, Panginoon. Lord, itama mo ka ako, Panginoon. Papatama po ako sa iyo. Salamat, Lord God. Patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Praise God po. Salamat po sa Panginoon. Tapos na po ang Eat Bulaga. Next na po. Thank you, Lord. Wow. Back to you, Brother Robert. Wow. Praise God. Lord, taga-talo pa sumusunod sa Itbulaga.